Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Dumating si Jesus sa Ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya't pumayag din si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay identity. Happy Feast Day of the Baptism of the Lord. May mga sandali sa buhay na tila ordinaryo lamang sa panlabas, ngunit sa kaibuturan ay may nagaganap na napakalalim na pagbabago. Ganito ang tagpo sa Ebanghelyo ngayon. Si Jesus ay pumunta kay Juan sa Ilog Jordan upang magpabinyag. Sa unang tingin, parang walang kakaiba. Isang lalaki na pumila kasama ng iba, lumusong sa tubig at nagpakumbaba. Ngunit sa sandaling iyon, binuksan ang langit, bumaba ang Espiritu at narinig ang tinig ng Ama, "Ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan." At sa iisang tagpong ito, ibinunyag ang isang salitang suma sa loob sa buong diwa ng ating kapistahan ngayon. Identity o pagkakakilanlan. Ang pagbibinyag ni Jesus o kay Jesus ay hindi para sa kapatawaran ng kasalanan, sapagkat siya'y walang kasalanan. Ang pagbibinyag na ito ay pahayag, isang paghahayag kung sino siya at kung paano niya pipiliing isabuhay ang kanyang misyon. Sa tubig ng Jordan, kinilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang anak. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan o himala, kundi sa pamamagitan ng pakikiisa. Pinili niyang tumayo kasama ng mga makasalanan, kasama ng naghahanap ng bagong simula, kasama ng mga taong umaasang may magbabago. Dito nagsisimula ang kanyang ministeryo. Hindi sa pagdistansya, paglayo, kundi sa paglapit. Ang pagkakakilanlan ay hindi lamang sagot sa tanong na, "Sino ako?" Ito rin ay sagot sa tanong na, "Kanino ako nabibilang?" Sa tinig ng Ama, minamahal kong anak, ipinapahayag na ang pagkatao ni Jesus ay nakaugat sa pag-ibig. Bago pa siya mangaral, magpagaling o magdusa, malinaw na siya ay minamahal. Hindi niya kailangang patunayan ang kanyang halaga. Ang kanyang misyon ay umaagos mula sa kanyang pagiging anak. Ito yung malalim na hamon ng kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon para sa atin. Marami sa atin ang hinuhubog ang pagkakakilanlan mula sa nagagawa, sa titulo, sa opinyon ng iba, sa tagumpay o pagkabigo. Kapag may papuri, buo ang loob. Kapag may puna, gumuguho ang sarili. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, pinapakita ng Diyos na ang tunay na pagkakakilanlan ay hindi nagsisimula sa labas kundi sa loob. Sa katotohanan tayo ay minamahal. Sa ating sariling binyag, narinig din natin, kahit hindi sa pandinig, ang parehong tinig ng Ama. Sa binyag, sinabi ng Diyos sa atin, "Ikaw ay akin, ikaw ay minamahal." Ito ang pundasyon ng ating buhay Kristiyano. Hindi tayo Kristiyano dahil perpekto tayo, kundi dahil tinanggap tayo ng Diyos. Hindi tayo tinawag dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil minahal tayo ng Diyos. Ngunit may isa pang mahalagang bahagi ang tagpong ito. Bumaba ang Espiritu Santo na parang kalapati.
Ibig sabihin, ang pagkakakilanlan ay hindi lamang titulo. Ito'y kapangyarihang gumagalaw sa loob. Ang Espiritu ang magbibigay lakas kay Jesus sa tukso, sa pagod, sa pagtanggi at sa krus. Gayon din sa atin, ang binyag ay hindi lamang alaala ng nakaraan kundi biyayang aktibo, isang paanyaya na mamuhay ayon sa ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Sa isang mas malalim na pagtingin, ang krisis ng ating panahon ay madalas krisis ng pagkakakilanlan. Maraming tao ang hindi alam kung sino sila at kung saan sila patutungo. Kaya madaling lamunin ng bisyo, ng karahasan, ng galit, ng kawalan ng pag-asa. Kapag hindi malinaw ang ako, nagiging marupok ang bakit ako nabubuhay. Ngunit ang Ebanghelyo ngayon, nagbibigay ng malinaw na sagot. Ikaw ay minamahal kong anak. At mula rito, maaring magsimula ang ating paghilom. Kapansin-pansin din ang kababaang loob ni Jesus. Bagamat siya ang anak ng Diyos, hindi siya umiwas sa tubig ng pagsisisi. Ipinapakita niya na ang tunay na pagkakakilanlan ay hindi naghahanap ng pribilehiyo, kundi ng pakikiisa. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lisensya para mangibabaw, kundi tawag para maglingkod. Sa Jordan, ipinakita ni Jesus na ang pagiging anak ay landas ng pakikisama, hindi ng pag-angat sa iba. Sa ating buhay, kailan tayo huling tumayo sa Jordan ng ating pagkatao? Ang lugar kung saan kailangan nating maging totoo, magpakumbaba, at maging bukas sa Diyos. Marahil ito ang lugar ng ating mga kahinaan, ng ating mga tanong, ng ating mga sugat. Doon din nais pakinggan ng Diyos ang ating puso at ipaalala, ikaw ay minamahal kong anak. Hindi kita iniiwan. Ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon ay hindi lamang paggunita sa simula ng ministeryo ni Jesus. Ito'y paanyaya sa atin na balikan at isabuhay ang ating sariling binyag, na mamuhay mula sa ating tunay na pagkakakilanlan. Kapag alam mong ikaw ay minamahal, mas nagiging malaya kang magmahal. Kapag alam mong ikaw ay anak, mas nagiging handa kang maglingkod. Kapag malinaw sa iyo kung sino ka sa mata ng Diyos, hindi ka basta-basta matitinag ng mga unos ng mundo. Sa huli, ang tanong ay hindi kung narinig na natin ang tinig ng Ama, kundi kung hinahayaan ba nating baguhin ng tinig na iyon ang ating pamumuhay araw-araw. Sapagkat ang binyag ay hindi lamang simula, ito'y direksyon ng buong buhay. Mga kapatid, saan natin hinuhugot ang ating pagkakakilanlan? Sa pag-ibig ng Diyos o sa mga inaasahan ng mundo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, salamat sa paalala na kami iyong mga anak na minamahal. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa aming binyag na may tapang, kababaang loob at pag-ibig. Ipaalala mo sa amin araw-araw kung sino kami sa iyong paningin, upang sa gitna ng kalituhan ng mundo, manatili kaming matatag sa iyong pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.